narito na ang PTV Balita ngayon. Nagsagawa ang Department of Transportation ng rehabilitasyon sa linya ng MRT-3, partikular na sa Quezon Avenue Station, kung saan bubungad na sa mga pasahero ang mga bagong pintura, upgraded na flooring, mga station signage, directional markers at louvers. Naglagay rin ng mas malalaking ventilador at mas maliwanag na ilaw para sa mas komportableng biyahe ng mga pasahero. Ayon sa MRT-3, magsisilbi itong pilot station para sa kabuuang rehabilitasyon ng linya ng tren. Layunin ng mga papabuting ito na mapataas ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga pasahero kasabay ng mas maayos na operasyon at serbisyo ng mga tren. Matatanda ang isinagawa sa MRT-3 ang annual Holy Week maintenance kung saan nagsagawa ng masinsinang inspeksyon, pagkukumpuni at pag-upgrade ng mga pangunahing sistema ng tren kabilang ang mga riles, signaling, power supply at mga bagon upang masiguro ang ligtas at maaasahang biyahe ng mga pasahero. Handang makipagtulungan ng kampo ni late Representative Ferdinand Martin Romualdez sa proseso ng Ombudsman. Kaugnay ito ng mga ulat na may inihandang reklamong plunder laban sa dating speaker. Pero paglilinaw ng tagapagsalita at abogado ni Romualdez na si Attorney Ade Fajardo, wala pang anumang formal na kasong inihain at walang desisyon tungkol sa probable cause o pananagutan. Tiwala naman ng kampo na susundin ng ombudsman ang mga itinakdang legal na pamantayan sa pagbusisi ng mga kaso. Binigyan din ng kampo na sa kasalukuyan wala pang ebidensya nag-uugnay kay Romualdez sa mga paratang nakaugnay ng flood control projects. Nananatilian nila ang kumpiyansa na malulutas ang usapin batay sa ebidensya at tamang proseso, hindi sa politika o espekulasyon. Pumanaw na ang isang 4 buwang gulang na sanggol na kauna-unahang measles-related death ngayong taon sa Quezon City. Batay sa case investigation ng QC Epidemiology and Surveillance Division, nagsimula ang karamdaman ng sanggol noong March 21 at nagpakita ng mga sintomas ng tigdas. Sa kabila ng agarang gamutan, mabilis na lumala ang kondisyon ng bata at kinailangan dalhin sa emergency care bago ito tuluyang pumanaw. Ayon sa medical report, disseminated intravascular coagulation ang naging sanhi ng kamatayan ng sanggol na sinundan ng matinding sepsis habang pinaniniwala ang tigdas na may komplikasyong pneumonia ang pinagmulan ng sakit. Bilang tugon, agad na nagsagawa ang lokal na pamahalaan ng mga investigasyon at iba pang hakbang para mapigilan ang posibleng pagkalat ng sakit sa komunidad. Nanawagan naman ng Quezon City Health Department sa mga magulang na tiyaking mababakunahan ang mga anak laban sa tigdas at agad na magpatingin sa health center kung may mga sintomas nito. Nilinaw ng Department of Energy sa publiko na walang mangyayaring energy lockdown sa bansa. Taliwas sa kumakalat na mga post online kung saan may nakalagay pang logo ng ahensya. Ayon sa Energy Department, pawang fake news ang mga ito at wala silang anunsyo tungkol dito. Nagbabala din ang DOE sa AI-generated videos na nagpapakalat ng hindi totoong balita tungkol sa energy lockdown. Muli naman tiniyak ng kagawaran na patuloy na monitoring at koordinasyon nito at ng industriya para matiyak ang tuloy-tuloy at sapat na supply ng enerhiya at kuryente sa bansa. At yan ang mga balita sa oras ito. Para sa iba pang updates, follow at ilike kami sa aming social media platforms sa @PTVPH. Ako po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.